Hello! Welcome back dito sa ating channel. Ngayon, excited ako. Isa ito sa budol na naman na naganap sa akin dahil kakapanood ko sa YouTube. May nakita akong review about this perfume and ito yung first time na na-curious ako. Actually, nakikita ko na to ilang months na. Pero, nadadaan-daanan ko lang sa mall. Hindi ko naman alam na maganda pala yung quality. So, ayan. Napadaan ako doon. At nagpabudol. Ito yung very first scent ko. Ito yung pangalan ng store. Scentsmith Perfumery. Tapos, ito yung packaging niya, guys. Sobrang cute. So, nakalagay siya sa paper bag na hindi naman manipis. Meron din siyang seal, which is yung sticker nila nakalagay, Scentsmith. Name ng brand. Yung website. Sa gilid may QR code. Nakalagay din yung Facebook details nila. And yung website. Ganon din sa other side. Sa ilalim nating special. Parang meron lang makapal na sticker siguro para hindi bumigay yung packaging. So ano to? Maganda presentation nila. Ano to locally made. So ang ginawa ko lang is lang ako doon, nag-test ako. So ako kasi si person na mahilig sa pabango. And specific matatamis. Pero lumipas yung mga years, nag-iiba rin yung mga type ko sa pabango. So hindi na ako fixed dati dun sa mga puro matatamis lang. So lahat in-explore ko na rin. Ang hindi ko lang talaga ma-take, guys, yung mga pabango na super masculine, yung masyadong fresh. Alam niyo yung typical na amoy lalaki or paano ko ba i-describe? Basta yung, hindi ko alam, aquatic. Basta yung mga aquatic, fresh and citruses, hindi ako masyadong mahilig. So, ayan. Ito na yung very first scent ko from Scentsmith. So, ginupit ko na yung sticker niya. Ayan siya. Oh. So, very secured. Meron din siyang box na sarili. Box. So, ayan. Scentsmith. Ito yung box niya. So, 100 ml bottle yung kinuha ko kasi wala naman silang maliliit yata eh. And ito yung naka-promo. So, limited time yung promo. 25 off. No? Baka kasi sabi ko, uy, pagkakataon ko na to. No, at first, meron ako mga inaamoy doon. Hindi sila part nung naka-promo. Tapos napaisip ako, sabi ko, uy, nakita ko kasi yung karatula nila. Sabi ko, try ko, ano-ano ba itong mga scents na pasok doon sa 25 off. And fortunately, may nagustuhan ako. Kasi actually, doon sa mga tinry ko na sweet, sa lahat nung pinaamoy sa akin doon, hindi ko sila nagustuhan. Parang feeling ko wala, parang para sa akin hindi naghahanap ako ng mga scent na hindi common para sa akin, ha. So ayan siya. Meron siyang opening na ganun. Kaganito siya eh. Nakasuksok yan diyan. Nakasuksok siyang ganyan. And tinitest nila yung sprayer. Ayan ang presentation niya. Ganun siya ka-secured. Hindi siya gumagalaw dito. And very secured naman itong pagkakasuksok na itong box. No? And kagandahan dito, pwede mo ipalagay yung mo. Kung kahit anong name gusto mo. So, inano ko dito is date na lang. Kung kailan binili. Ayan. Coriander Bourbon yung nakuha ko. Scent number 107. Eau de Parfum. Eau de Parfum. Hindi ako French, guys. Huwag nyo na lang i-bash yung pagbigkas ko. O, ayan. So, para siyang inspired by Le Labo daw.
Oh, kaya rin ako na-curious. Tapos, ito yung takip niya. Oh, parang may marka. Scentsmith Perfumery. Ito yung kulay ng bottle niya. So, hindi mo makikita talaga yung actual color ng juice kasi colored yung bottle. Dark brown. Okay? Ayan siya. So, nakalagay dito ingredients. Denatured ethyl alcohol. Ethyl fragrance. Water, propylene glycol. Dipropylene glycol. Benzophenone. Hindi ko alam kung tama yung mga bigkas ko. So, maano rin siya, very tight yung takip niya. So, hindi talaga ito sisingaw basta-basta. Oop. Alam nyo reason bakit ko siya nagustuhan? Ito yung first na encounter ko ng ganito pabango na spicy. Imagine coriander. Hindi ko alam ano amoy ng bourbon, pero yung coriander, doon ako na-intrigue. So, may mga codes nga pala yung mga perfumes nila. Kapag one yata is for male ba o female. Basta yung 3 is yung mga unisex yata yun. 2 is for male yata. Ang bango. So, iano ko lang ha. Test natin yung sprayer. Hindi na yata ako mag-i-spray guys sa ano. Balat ko kasi allergic ako. Dito sa palad. Siguro. Tingnan natin yung sprayer. So, pag unang spray mo, guguhit siya sa ilong mo. Very strong. Tapos, yung unang maaamoy mo, pag na-spray mo siya sa balat mo, is parang may pagka-herbal. Siguro yun na nga yung epekto nung coriander. Pero kasi naman, yung may parang may pagka-minty. Yung coriander talaga na leaf, yung fresh na coriander, hindi naman talaga ganun, hindi ka naman mangangamoy ng gulay. May konting ganun. Matitrace mo naman yung pagka-coriander niya. Pero hindi yung talagang amoy nung parang sariwang coriander na nilalagay sa mga pho. No, yung mga pagkain. Ano siya? Spicy. Hindi ko alam yung description nito guys. Pasensya na. Hindi ko rin naitanong dun. Sana meron, no? Pero, ganyan naman ka-secured yung box niya. Okay. Hindi ko na-test ito sa clothing kung magtatagal. Pero sa kamay ko mga nakailang oras din. Sabihin mo na mga 4, 5 or 6 na oras. Mga ganun. Mabango siya. So, spray ko dito sa table ko. Naman, fine naman yung niya, yung mist nung kanyang spray. So, okay yun. No? Tsaka secured naman siya. Oh. Pasensya na kayo, hindi ako expert magbigay ng detailed description ng mga pabango. Pero gusto ko lang i-share na ito yung very first na scent na nabili ko kay Scentsmith. And tuwang-tuwa naman ako. Actually, marami pa akong gustong itry doon. Yung mga sinasabi nila na parang dupe siya nung mga niche brands. No? Yung mga famous na mga mamahaling pabango. So, gusto ko rin itry. Actually, may nagustuhan akong isa pa hanapin ko lang yung aking mga strips. Imagine niyo, ito yung mga naamoy ko, ang dami. Pero dahil kagabi pa yun, kahapon, wala na yung mga amoy dito.
Hindi ko na to mati-describe sa inyo. Pero isa to, hinart ko is si 112. Nagustuhan ko yung amoy ni 112. Hanggang ngayon, ay hindi, very faint. At itong vanilla nila, very strong ang kapit niya sa paper. Si 809, hindi ko alam, may iba-ibang vanilla variants kasi. So, ito hindi ko na maalala yung specific vanilla na scent, pero vanilla. Ayan, hanggang ngayon makapit siya dito. So, if you are familiar dito kay Choco Mask, masasabi ko, nakahawig ni Choco Mask. Ito. Linear siya eh. Kapag in-spray mo ito, yung Scent Smith na vanilla na nakalimutan ko, basta si 809, kaamoy niya to. Kaya kung alam mo yung amoy nito, si Choco Mask, ito by the way yung bottle. Hindi ko pa nagawa ng review to, pero subok ko na. Pangalawang bote ko na ito. Ano siya? Pareho. Ito kasi grabe pero para sa akin, mas may character etong Choco Mask kaysa dito kay 809. Sa akin yun, ha. Iba-iba naman tayo ng siguro pananaw o magiging impression tungkol sa pabango. Pero para sa akin lang. Pero hawig sila. So kung wala ka nito, pwede mong subukan yung 809 ni Scent Smith. Pero pwede mo ring subukan pareho kung gusto mong matry, no? So ayan, nadami pa ako. Ayan, nung nag-spray ako, guys, ayan, makikita mo, parang oily siya talaga. Makikita mo yung mist niya dito. Ma-oil siya. So yung mga na-try ko, 205, pero hindi ko na maamoy. Hindi ko tuloy malaman kung 10828 ito o 801 eh. 816. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng 8. 208, 104, and 307. Pero parang meron akong dito, yung naamoy, pinatest ko, na parang hawig siya kay, wait lang, pakita ko sa inyo. Sensya na kayo, guys, maalikabok. Ito, kung alam nyo to, ayan yung brand niya, pang lalaki. Ito yung pangalan ng perfume. The Origin 1920 by Taos Babasa dito. So, matagal na ito. Meron akong naamoy dito sa isa sa mga hindi ko na matandaan, pero hawig na ito. Okay, so kung gumagamit ka nito at kung parang alternative mo, hindi ko lang masabi yung anong number yung scent. Okay, basta itong 112 siguro sa susunod. Ito yung next na itatry ko. Para kasi sa akin, sulit siya. Kasi yung 1,000 ay yung 100 ml is mura lang. So, comment na lang kay below kung gusto nyo malaman yung price nung time na binili ko. Kasi baka mamaya biglang mag-iba yung presyo. Depende. Hindi ko masasabi. Pero nung time na binili ko, yun. Comment nyo na lang kung interesado kayo magkano. Pero naka-promo kasi hanggang limited time. Ang bango niya. Okay. So, ito unisex para sa akin. Pwede siya sa babae, pwede siya sa lalaki. Although, hindi ko masasabi kung magiging type ito ng mga teenagers kasi medyo yung amoy niya eh. Baka para sa iba matapang ang dating since spicy siya. Pero para sa akin, this is unique. Marami na kasing perfume sa halos puro floral na lang, puro citrus, puro matatamis. So para sa akin, kakaiba. Okay? So ito yung first unboxing ko and first time ko matry ni Scent Smith. Hindi ko pa masabi totally yung longevity niya, performance, since pa lang naman, in-spray lang sa palad ko.
no? So, siguro magpo-follow up na lang ako ng review. And baka naman Saint Smith. O, ayan, babanggitin ko Saint Smith. Okay? So, babush. Kita-kits uli sa next nating upload.